we'll be going to play group ni Julian. At may check-up si mommy ngayong araw. Pagkatapos ko iwan si Julian doon, may blood test sa shield truse ko. Come. Ayan, iniwan ko na si Julian sa Spielgruppe. And ayan, kuha na tayo ng blood test sa clinic. Shield truse is guys, at thyroid. May kasi ako thyroid problem. Ayan. Since 2012. Ayan, meron na akong thyroid problem. I-explain ko lang sa inyo sa next vlogs ko. Baka i-open up ko lahat-lahat, especially yung pinagdaanan ko, ganyan-ganyan. Ayan, i-share ko sa inyo lahat sa vlogs ko, ha. I will try. Ayan, kuha tayo ng blood test. Punta tayo sa clinic at kukuhanin nila ako ng blood test para makontrol ang i-check nila yung TSH, T3 at T4 sa thyroid level. Hormones, yan. Also may hormones. Sige. Yan na, clinic na tayo. Clinic. Termin heute Frau Bock. Shenzi. Ja, ich sehe es für die Blutentnahme. Ja. Das ist gut. Sie dürfen gerne kurz noch Platz nehmen, die Kollegin holt Sie dann. Okay, danke. Gut, danke. Ayan, hintay muna tayo. Parang maaga yata ako pumunta dito. Ang aga yata ni Mami. Ayan, hintay natin ng tawagan tayo dito sa waiting room. Waiting room tayo ngayon. Ayun ito ang waiting room. Ayan. Waiting room tayo. Hintayin ko na tatawagin nila ako para sa blood test. Tatanungin ko rin kung pwede kumuha ng blood sugar. Oh. Sige. Ayan guys, nagpa-blood test na ako. Ang next appointment ko will be on November 2. Chinek rin yung blood sugar ko. All is okay. Medyo na kami ng asawa ko. Kala niya baka may pre-diabetes, pero so far so good. Okay naman yung resulta. Then pag-take sa pagkuha sa blood test ko, dapat hindi pa ako nakaalmusal. Ayan, kasi dyan malalaman ang ba talaga ang thyroid level ko, mababa pa or mataas. Ayan. So doctor's appointment ko on November 2. Ayan, ano na ngayon? Autumn. Yun yung leaves nag-yellowish na. Ayan. Ayun, i-share ko sa inyo short heart talk about health ko. But yeah, okay naman ako ngayon, pero still struggling a little bit, but slowly getting better. I hope. But yeah, sige.
Oh, mailbox. May pagbasura sa ilalim. Yan, ito yung bahay namin. Sa mga hindi pa alam, yan. Meron na umuupa sa kabilang bahay. Dito sa ground floor, nire-renovate pa. Ayan, mga karpentero maingay. Yan, di pa tapos yan. Ipaparent namin yan sa baba. Dito kami nakatira. Sa second floor. Ayan, bahay namin medyo magulo. Hi! So, my morning breakfast after my blood test. Ito lang, ano lang. Jam, apricot jam, then butter, then slices of pear. Then, of course, hot coffee. Coffee with milk. Gutom na si Mami. Si Mom, gutom na. Ito lang yung ano ko, usual breakfast. Minsan, kung sobrang ako gutom sa umaga, tatlong slice ng bread. Ayan. Hindi siya hindi siya yung American sliced bread. Ano siya, yung i-ano ko sa inyo ha, pakita ko, wait lang. Parang ganito. Ganito na nga. Then, slice ko na lang. Ayan. Medyo chewy sa labas, pero malambot sa loob. Ayan. Yan usually, namin bread. Pero yung asawa ko mahilig siya sa dark bread. Pero, ayun. Ito na talaga yung ano natin. Sige. Kain man tayo. Pagkatapos ng kain, naglilinis ako ng banyo. Kunin ko si Julian, mga 1 hour and 30 minutes. Tingnan ko kung makatapos ako maglinis ng banyo. After 1 hour and 30 minutes, kunin ko siya. Ano lang siguro ako muna, lilinisin ko lang muna yung sink namin tsaka yung salamin. Then, parang alam niyo na to, meron tayo nito sa Pilipinas, ibang brand. Ito yatang German brand. Sa atin yata Mighty Duck. Mighty Duck yata ang tawag. Okay.
check ko muna yung oras. 10:36. Maiksing linis lang to. Tapos ko pag-pick up kay Julian. Lunchtime namin. Then, patapos ng lunchtime, ipapatulog ko siya. Then, continue naman sa linis. Spray natin ito. More or less, ayan, dito muna tayo mag-end sa vlog ko. Please don't forget to like and subscribe my channel and click the like button ha, sa mga gusto po sa video ko na ito. And please comment if nagustuhan niyo po yung video at kung interesado pa ba kayo malaman ang lahat-lahat. Ayan, hindi naman lahat, pero kung ano ang i-share ko, yan. Sige. Thank you so much and God bless to everyone. Ayan. Spontaneous to guys, ha? Hindi naglo-loading ako. Ano ko i-start? Nireset ako ng doktor ng gamot para sa hyperthyroidism. Yung hyperthyroidism ko, marami siyang klase na klase na hyperthyroidism. Yung akin Graves disease. Yung eyes ko parang ba siyang isda. Yung malabas na eyeball. Medyo lumulobo yung goiter ko. Then i-reset ako ng doktor ng gamot. Hindi na ako mag-mention ng gamot. Sabi niya, ito talagang ang linya niya. 97% effective ang gamot. 3% may side effect. So ako, grabing high hopes ko noon. Sabi ko, andun ako sa 97% kasi majority. And then, doon ako sa 3%. As in, ako, yung sa gamot na yun, nag-rashes, nag-allergy. Pag-take ko ng 1 week, after ng 1 week, doon na lumabas yung allergy. Late reaction siya, allergic reaction. As in, first kala ko, kagat lang ng yung di ba yung sa kama may mga insekto? Kala ko, paggising ko, kumakati yung likod ko. Sabi ko, ba't ganun? Kati. Sabi ko sa helper namin dati, nga yung bedsheet. Then, umabot naman sa kumalat naman sa paa, sa legs, sa tiyan. Then, umabot na siya sa malapit na sa ilong ko. And then, ayun, sabi ng parents ko, na yata yan, allergy, so punta tayo sa hospital. Buti, pumunta kami sa hospital kasi kung hindi kami sa hospital, delikado na yung allergy ko. Kasi, malapit na siya sa ilong eh. Na-feel ko na sa bibig banda, yung kate. Nasa loob kasi yung allergy. Nasa dugo na. Ayan.
Almusal mo tayo, be. Kung hindi kami nakapunta sa hospital, baka ano na ako noon. Wala na, dead roots. Pero ano, yung andun kami sa hospital, sinabihan kami na good thing na you came here, ano, kasi if you didn't, and then mag-aapekto daw yung ano, thyroid ko while may allergy. So, yung nag-change ako ng ano, ng endocrinologist. Yung dating endocrinologist na nagreseta sa akin ng gamot na yon, hindi ko na inano, change tayo ng ano, endocrinologist. Kasi na ngayon 97% tsaka 3% na ano. Ayun, nag-change ako ng doktor. Then nabasa niya, nandun siya sa hospital, sabi niya na hindi siya ano, kung magpa-surgical removal ko yung ano ko, thyroid ko, hindi rin daw makakaano yung allergy. So, ang inano na niya sa akin, magpa-radiotherapy. Ayan, grabe yung experience na yun. Nakalimutan ko ilang araw ako nasa sa kwarto na yun. Isolated ako nun. Long distance pa kami ng ano ko, asawa ko nun, boyfriend, girlfriend pa kami. Tinidala ko laptop ko dun sa loob ng ano, room. May tinik sa akin. Capsule siya na may, sabi nila may 1% or 2%, na naman bang percent. Ingredient daw sa nuclear bomb, atomic bomb daw. Para lang tumunaw yung ano, yung thyroid na lobo. Ayun, nagpa-radiotherapy ako. Nag-take ko yung capsule na yun. Yung nurse yung nag-ano sa akin, yung mga nurse on duty, nakabalot talaga sila. Hindi sila pwede yung ano lang, yung uniform lang nila na all white. Nakabalot talaga sila kasi kung hindi sila nakabalot, then nandun ako, papasok sila, maapektado yung ano nila, yung inner organs. So, dapat balot na balot sila. Grabe, no? Parang kung ano nun, alien. As in, and then, ayun, buti may laptop ako doon, may notebook ko. Usap kami ng asawa ko, long distance kami, then kinakamusta ko. Usap rin kami ng family ko sa computer. Minsan bumibisita sila sa kwarto, pero hindi sila pwede pumasok, sa labas lang sila. Gumagayan sila, kumakaway. Ayun. As in, grabe yung ano ko nun. Payat ko nun payat ko. Ano ko, parang nasa 50 plus kilos yata ko noon dati. Napakatapos noon, after ng pag-take ng ano, ng radiotherapy, wala na akong thyroid hormone. Ang thyroid hormone, importante po yan sa katawan. So, wala na akong thyroid hormone. May tinitake akong gamot, levothyroxine, para pang control sa thyroid hormones ko. Siyang ano, nag-act as a thyroid hormone ko yung gamot. Ayun, lumobo ako. Minsan up and down yung thyroid level ko. Kung low masyado yung thyroid level ko, hypothyroidism. So, nafe-feel ko yung mga symptoms ng hypothyroidism. Yung matamlay, naantok, nalagas ang buhok. Yan, anxiety, stress, yan. Then, kung mataas naman yung thyroid level ko, nagiging nagiging hyperthyroidism. Pero hindi naglolobo yung ko kasi wala na akong thyroid.
yung hyper ka, hindi ka madaling makatulog, nagigising ka sa madaling araw, minsan na ano ko niyan. So, up and down yung ano ko, thyroid ko. Depende po yan sa gamot ko. So, palagi po minomonitor ang ano ko, ang thyroid level ko sa clinic every now and then. So, yung gamot ko, ina-adjust rin nila ang milligrams. Ayan. Ano na to? Eternity na to. Until mag-dedots na ako. Andito na yung ano ko. Forever na siya. Ayan, yun po yung ano ko. Ayun. Yun lang muna i-share ko sa inyo. Marami pa. Yan about sa pandemic and stuff. Ang pagpanganak ko, ganun. Marami akong ano. Ayun. Pagkatapos nun, yun na yung thyroid level ko up and down. I'm trying my best to live my life normal. Ayan. Malapit na yung kape ko. Apoy. Dito sa Switzerland, okay naman yung ano ngayon, ang restriction sa pandemic. Ano naman, medyo light na sila pero yun pa rin, social distancing is still, practicing here. 1.5 meters if possible. Kung sa shops ka, mask pa rin. Kung sa restaurant, ito, normal na to. Bagong normal. Kung nasa restaurant ka, kung kakain ka, dine-in ka sa loob, kailangan na may pakita yung ano mo, certificate mo. Meron kami application sa phone. May app kami sa phone. Isa-scan ng ng security. Bago to ha. Bagong normal. Yung isa-scan sa phone kasi yung app na yun may PDF kami yung yung certificate. PDF, siya, yung Adobe PDF file na certificate. So, na siya sa app na yun, application na yun sa Android. Then, may pang barcode. Isa-scan nila yun, ipapakita mo yung ID mo, yung residence ID. Parang tawagin? Siya parang, siya, identity card. Ayan. I-scan nila, kung kakain ka sa loob. Pero kung sa labas ka, ayan, sa labas ka, hindi na kailangan i-check yung mo. Ayun. So, dito, must na talaga, must, and should get vaccinated. Meron pa rin mga matitigas na ulo pero ayaw pa nila magpa-vaccine. Pero, ayun. Ito na talaga yung natin. Okay. Kain man tayo.